Gagawa tayo ng coffee cream cake! Perfect ito ngayong Pasko dahil kung naghahanap ka ng pagkakakitaan at gusto mo na simple lang, ito ang para sa'yo. Dahil ito ay no bake. Pero kahit simple lang itong gawin, ito ay masarap lalo na ang ating coffee cream na topping. Ito naman ay optional, gagawa din tayo ng coffee gulaman pang additional na topping natin. Nakakatuwang kainin ang coffee cake natin dahil maraming texture. Okay, so ang unang gagawin natin ay ang cake base ng ating coffee cream cake. So, ang gagawin kong cake base ay moist chocolate na cake, pero pwede naman gumamit ng ibang cake base kung gusto nyo ng butter cake, or pwede din chiffon cake, or pwede chiffon cake na flavored chocolate. Or kung gusto nyo na ibang cake flavor na babagay sa ating cream cake. So dito sa ating bowl, meron tayong all-purpose flour. Lagyan natin ng baking soda, konting asin. Optional naman ang milk powder pero malinamnam ang cake kapag meron ito. Next naman ay meron tayong cocoa powder. Ito ay unsweetened. Ang gamit kong brand ay Bensdorf. At maglagay tayo ng konting instant coffee powder. Brown sugar naman ang sweetener natin, and yes, pwedeng gumamit ng white sugar. Tapos, i-mix na muna natin ito. Sunod naman ay maglagay tayo ng ating hot water. And then ang ating cooking oil, tapos ay maglagay tayo ng konting white vinegar at vanilla essence. And then haluin natin ito ng mabuti until wala ng lumps. Ayan, na-mix na natin. Pero kung gusto makasiguradong wala ng buong dry ingredients, pwede mong salain. Ilagay natin dito yung ating cake batter. Dito na din natin siya lulutuin. Dahil sa steam natin lulutuin. And microwavable naman ito, kaya pwede. At eto na din ang magsisilbi nating packaging. Pero, kung bake ang gusto nyo sa cake natin ay pwede na lutuin mo na muna siya sa cake pan talaga. Tapos, pagkaluto ng cake, tsaka mo siya i-slice or pwede mo i-crumble. Tapos, ilagay nyo sa mga packaging. Kung hindi naman ito yung gusto mong packaging, pwede na clear pack. At kung clear packs naman ang gagamitin nyo na packaging, hindi nyo pwedeng i-steam yon. So, yun din, ilagay nyo na muna sa cake pan yung cake batter. Pagkaluto, tsaka nyo na ilipat sa clear packs. So, ilagay na natin ang ating cake batter sa ating mga container. Pwedeng i-divide sa 5 or 6 equal parts ang ating cake batter. And then, itap natin few times to release air bubbles. Tapos ay ilipat na natin ito sa ating steam basket. By batch ko siyang lulutuin dahil hindi kasya sa aking steam basket. Ayan, so dahil sa steam natin siya lulutuin, so dapat nagpapakulo ka na ng tubig. So again, maglagay tayo ng malinis na tela para hindi matuluan ng steam or tubig ang ating cake. Tapos, ipatong natin dito yung ating takip. Yan. Iangat natin yan para walang laylay. Tapos, isalang na natin. So, lutuin natin ito ng mga 25 to 30 minutes. I-check natin siya mamaya using toothpick check para siguradong luto talaga siya. And ayan, eto na. So, mag-toothpick check tayo para sigurado. So, dapat hindi na yan basa. Ayan, may few moist crumbs. Okay lang yan. Luto na yan. Pero kung basa pa, extend the cooking time. So, hanguin natin ito at palamigin. Next naman ay gagawa tayo ng ating coffee na gulaman. So, flavored coffee na gulaman ang gagamitin ko. Ilagay natin ito ng pakonti-konti sa ating tubig at haluin ng mabuti until matunaw. Yung tubig natin ay room temperature lang ha, hindi yan mainit. Kung wala kayong mahanap na coffee flavor na gulaman, pwedeng gumamit ng black gulaman. Tapos lagyan mo lang ng coffee powder. Ayan, kapag natunaw na, buksan na natin ang apoy. Continuous lang paghahalo at lutuin natin ito until malapit na siyang kumulo. Ayan, malapit na siyang kumulo. Ito naman ay optional, maglalagay ako ng brown sugar para matamis yung ating gulaman. And magdadagdag pa ako ng coffee powder para mas obvious talaga yung lasang kape ng ating gulaman. Haluin na natin ito na mabuti para matunaw ang asukal at ng ating coffee powder. Tapos ay ilipat lang natin ito sa lalagyan na medyo deep. Mas maganda kung ganito para sa paghiwa hindi ka na mahirapan sa pag-shape. Tapos iset aside natin yan at hayaan nating mag-set or tumigas. Okay, habang pinapatigas natin yung ating gulaman, ay gawin na muna natin ang ating coffee cream na topping.
Ayan, so meron tayong gelatin. I-soak na muna natin ito sa room temperature na tubig. Set aside na muna natin ito, hayaan nating mag-bloom habang ginagawa natin ang ating cream. Ayan, so i-whip na natin ang ating all-purpose cream until mag-double ang kanyang size. Again, ang all-purpose cream natin ay dapat chilled overnight. Ayan, nag-double na ang size ng ating cream. At nag-bloom na din ang ating gelatin. So, lagyan na muna natin ito ng mainit na tubig at i-mix natin ito until matunaw ang ating gelatin. Tapos ay iset aside na muna natin ito para lumamig. Ngayon naman ay maglagay tayo ng condensed milk. Dapat ang condensed milk ay chilled overnight din. At isabay na din natin ang ating instant na coffee powder. And then, haluin natin ito ng mabuti. Sa coffee powder, pwede kayong magdagdag or magbawa. So, depende yan sa inyo kung gaano ka-intense yung gusto nyo sa coffee flavor. And then, i-add natin pa konti-konti ang ating tinunaw na gelatin. So, be sure na mahalo natin ng mabuti ha. At ayan, nag-set na ang ating gulaman. So, i-cut natin ito into cubes. Ayan, so nagawa na natin lahat. Ngayon naman ay mag-assemble na tayo. Ito ay optional, maglalagay ako ng palaman na coffee jelly. Ito pointers ha, napansin ko sa gulaman madali siyang magtubig. So kung maglalagay ka nito within the day or tomorrow, kakainin na. And then maglagay na tayo ng ating coffee cream. I-divide lang natin ang ating coffee cream into 5 or 6 equal parts. So spread lang natin yan evenly. Tapos ay maglagay tayo ng ating coffee jelly topping. Eto naman na clear pack ang gagamitin ko. Ang cute nito tignan. So ang gagawin lang natin sa ating cake, kung gusto mo talaga na clear pack ang gagamitin mo, ay islice natin ito according sa shape and size ng ating clear pack. And yes, pwede din na i-crumble mo tapos i-shape mo or i-mold mo sa ating clear pack. And then maglagay tayo ng ating coffee cream. Tapos ay maglagay tayo ng coffee jelly para sa topping. Ilagay sa chiller for 6 hours or overnight. At ayan, eto na ang ating no-bake na coffee cream cake. Ayan, tikman na natin. Ayan siya. Okay, ayan siya oh. So, creamy talaga siya. Gusto nyo na mas firm, gaya ng mousse cake, pwedeng gawin nyo na 2 tablespoon yung gelatin. Ayan. Napaka-moist ng ating chocolate na cake. Pagdating naman sa cream natin, very flavorful. Yung coffee niya, ako kasi ayoko ng masyadong maraming coffee dahil napapaitan ako. So, yung combination ng cream natin at ng coffee natin, pak na pak sa akin. And, yung jelly natin talaga nakaka-add siya ng texture. Masarap siyang kainin dahil may ibang texture, may ibang mangunguya, ganon. Ang sarap. Tingnan nyo. So, yes na yes para sa cream cake natin. Ang sarap niya kasi 'di ba? Hindi siya ang coffee na dessert. Hindi siya ganun ka-common sa market. Meron man pero hindi talaga kagaya ng chocolate cake, hindi gaya ng strawberry. Yung coffee ano lang, very underrated for me. Pero yeah, ang sarap niya. Usually kasi yung coffee natin, laging iced coffee, mga ganun, liquid talaga. Pero ito, ang sarap niya, promise. May isang problema lang ako dito sa ating coffee jelly dahil, nagtutubig siya. So, for me, kung pwede, kung hindi pa i-deliver or hindi pa ibebenta, wag na muna maglagay ng gulaman na jelly as topping. So, pwede na ilagay mo na lang siya kapag iti-pick up na ni customer or kakainin na dahil yun nga, nagtutubig siya. Or kung gusto nyo, ibang topping na lang ilagay, pwede naman na
tsokolate, tapos pwede din may peanuts, ganon. Pero yes, oo, mas maganda talaga na may jelly. Dahil maganda yung combination niya, nagbibigay siya ng ibang texture dun sa ating cake. Yun nga lang yung problema, nagtutubig siya. Pero pwede din na ang gawin mo na coffee jelly ay gelatin. Actually, medyo pricey nga lang si gelatin, pero mas better si gelatin compare sa gulaman yung gagamitin mo as topping na jelly coffee. And dun din sa isang packaging natin. And for me, better din na wag na maglagay ng palaman na gulaman na jelly dahil yun nga, nagtutubig siya. So better na tsaka ka na maglagay ng gulaman coffee natin kapag serve mo na siya para maiwasan yung nagtutubig. So sana masubukan nyo. Ang sarap niya talaga. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! So, pwede mong ibenta ng 150 pesos ang microwavable na 1000 ml. Pwede naman na 80 pesos ang 250 ml na clear pack. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!